Hello, muli narito ang inyong tagapaghatid ng Ebanghelyo ni San Juan. Ang ating pag-usapan sa ngayon ay Juan Kapitulo 7, versikulo 25 hanggang 31. At ito po'y ating babasahin, mga minamahal. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makakaalam kung saan magmula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit, alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya. At siya ang nagsugo sa akin." Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Marami sa mga tao ang nanalig sa kanya. Ang sabi nila, pagparito ng Mesiyas, makagagawa kaya siya ng mga kababalaghang higit pa sa mga ginagawa ng taong ito? Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng Ebanghelyo, Juan Kapitulo 7, versikulo 25 hanggang 31. Mga minamahal, ang Panginoong Hesus ay talagang isang kababalaghan para sa mga Israelita. Kasi may nangangaral sa kanila tungkol sa kaharian ng Diyos. Ng kaharian ng Diyos ay hindi sa sandaigdigan, hindi sa sanlibutang ito, kundi ang kaharian ng Panginoong Diyos ay nasa kalangitan. Kaya hindi nila lubos maisip bakit ang taong si Jesus na kanilang kapitbahay, anak ng isang karpintero, anak ni Maria, kilalang kilala nila sa laman. Kaya nung ito'y nangaral ng kapatawaran ng mga kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos sa lahat ng mga Israelita, upang ang galit ng Diyos ay hindi matikman ng buong Israel. Kaya ipinapangaral ni Jesucristo ang panumbalik sa Diyos. Dahil tumalikod ang buong Israel at hindi nila ginagampanan ang buong kautusan.
Kaya sa pangaral ng Panginoon Kristo ay nagulat sila. Bakit bihasa sa kautusan si Kristo? Nandoon ang kanilang pagtataka, nakagilagilalas na mga gawa ni Jesus ang hindi nila mawari kung bakit ganun siya kamakapangyarihan. Kaya lamang nagdalawang isip sila. Kaya nga ang sabi nila, kung darating kaya ang Mesiyas, makagawa kaya siya ng higit pa sa ginagawa ni Jesus? Ang mga katanungang ito, mga minamahal, ay dahil ayaw nilang tanggapin si Kristo na kanilang tagapagligtas. Ayaw nilang kilalanin si Kristo na anak ng Diyos. Ayaw nilang kilalanin si Kristo na Mesiyas, na siya ay Panginoon at tagapagligtas. Dahil kilalang kilala nila ang pamilya ni Jesus. Kaya nga dito sa versikulo 25 hanggang 29 ay nagkaroon sila ng pagkabahagi tungkol sa pagkakilanlan kay Jesus. Kaya ang sabi rito, sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Kaya dito, mga minamahal, ang agam-agam ng mga Hudyo ay ibig nilang matiyak kung ito ba'y kilalang kilala na ng mga pinuno na siya ay ang Mesiyas. Kaya nga patuloy ang kanilang katanungan tungkol kay Jesus. Sa versikulo 27, walang makaalam kung saan magmula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit, alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kilalang kilala nila, mga minamahal, si Jesus. Dahil kapitbahay lamang nila. Ito ay pinatotohanan sa Mateo Kapitulo 13, versikulo 53 hanggang 58. Ito ang sinasabi sa Ebanghelyo ni San Mateo. Mateo 13, 53 hanggang 58. Ito ang sinasabi. Nang nasabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagtuturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas Tadeos ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?
at ayaw nilang kilanlin siya, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. So mga minamahal, si Jesucristo ay kilala nila bilang tao sa laman. Kilala nila ang mga kapatid ni Jesucristo sa laman. Kilala nila ang ama ni Jesucristo sa laman na si Jose. At ang ina niya na si Maria. At ang mga kapatid, kilalang kilala nila. Ang sabi nila, hindi ba ito ang anak ng karpintero? Ang karpenterong si Jose. Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? Si Santa Maria ang Birhen. Yan ang ating pagkaalam kay Jesus. At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki. At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Ayaw nilang tanggapin si Jesus bilang Mesiyas. Dahil sa pagkatao ni Jesus sa laman, kapitbahay niya si Jesus at ang kanyang mga pamilya. Kaya sabi ni Jesus, itinatakwil ang mga propeta sa kanyang sariling bayan. Yan po ang pangyayari, mga minamahal. Kung bakit si Jesus ay ayaw nilang tanggapin na Mesiyas, na tagapagligtas. Dahil inilingid ng Diyos Ama ang pagkakilanlan ni Jesus. Ilan-ilan lamang ang nakakilala sa Kanya. Si Jose, ang kanyang ama sa laman, si Maria, at si San Juan Bautista. Kahit na ang kanyang mga alagad ay hindi pa kapanahunan na ipinakilala siya ng lubusan. Ngunit, alam nila na ang buhay na walang hanggan ay nasa pangaral ni Jesucristo, tinanggap ng mga alagad na si Jesus ay Panginoon at tagapagligtas. Bagamat ang mga kapatid ni Jesus, ang mga Hudyo, karamihan sa kanila ay nilalait siya dahil sa pagkatao, kilalang kilala siya na anak ng isang karpintero. Kilalang kilala siya sa kanyang mga kapatid. 4 na lalaki. Alam na alam nila ang pangalan. Kaya inaaba nila si Jesus. Hindi nila tinatanggap ang pangaral ni Jesucristo na siya ay kanilang tagapagligtas. So dito, mga minamahal, magpahanggang ngayon, ang mga Israelita ay hindi kumikilala kay Jesus. Kaya ang dahilan niyan ay namalagi sila sa Old Testament law, sa lumang kautusan ni Moises. Hindi nila matanggap na si Jesucristo ay Panginoon at tagapagligtas. Ganyan din, mga minamahal, ang nangyayari sa kasalukuyan. Habang binabasa ang banal na kasulatan, marami pa rin sa ating kapanahunan
ang ayaw tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil ang pagkakilala sa Kanya ay katulad ng paniwala ng mga Hudyo na si Jesus ay tao, ordinaryong tao. Siya ay hindi Diyos. Kaya mga minamahal, hindi nakapagtataka na kung bakit magpahanggang ngayon ay marami pa rin ang hindi nakakilala sa Panginoong Hesus. Dahil hindi nahayag sa kanila ang katotohanan na ang katawan ni Jesucristo ay tinahanan ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. Kaya nga, tinawag siya na anak ng Diyos. Itong mga pangyayaring ito ay hindi inihayag sa buong sambahayan ni Israel. Ang nakaalam lamang nito ay ang kanyang ama, si Jose, si Maria, at si San Juan Bautista. Ang kanyang mga 12 apostol ay sumampalataya na siya ay anak ng Diyos na buhay. Kaya ilan lamang ang tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya habang nangangaral ang Panginoon Kristo, ay pinaplanuhan siya na patayin. Dahil sa kanyang mga ginagawa na nagpapagaling siya sa araw ng Sabat. Nangangaral siya sa araw ng Sabat. Gumagawa siya ng mga himala sa araw ng Sabat. Kaya inaakusahan siyang kumakalaban sa kautusan ni Moises. Nilalabag niya, sabi ng mga Hudyo, ang kautusan ni Moises dahil nilalabag niya ang Sabat. Iyon din mga minamahal. Ang mga pangyayari sa kasalukuyan, maraming mga tao na ayaw pa rin tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Nawa mga minamahal, sa magitan ng pangaral ng Ebanghelyo na aking inihatid sa inyo, ay unti-unti ninyong malalaman ang kahalagahan ng Ebanghelyo ni San Juan. Dahil ipinapakilala ni San Juan na ayon sa hula, si Jesus sa kalagayang tao ay anak ng Diyos. Siya ay tagapagligtas ng Israel. Siya rin ay tagapagligtas ng sinumang sumampalataya sa kanyang pangalan. Dahil ang kanyang pangalan, ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, kung sumampalataya ka sa pangalan ni Jesus, sa Juan Kapitulo 1, versikulo 12, ay ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Nabatay nga sa Juan Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 17, upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay
na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Kaya patuloy mga minamahal ang pangaral ng Ebanghelyo. Mahalaga po na makilala ninyo ang pangalan ni Jesus. Dahil sa pangalan ni Jesus, pag sumampalataya kayo sa pangalan ni Jesus, ay magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan at magkaroon ng karapatan na kayo'y magiging mga anak ng Diyos. Bakit ano ang kahalagahan ng pangalan ni Jesus upang tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas? Dahil sinabi rito sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung sino mang sumampalataya sa kanyang pangalan. Dahil sa pangalan ni Jesus ay nariyan ang buhay na walang hanggan. Dahil ang pangalan ni Jesus ayon sa propesiya, bagamat sa kalagayang tao, siya ay anak ng Diyos, ngunit ang pinakamahalaga, ang kapahayagan ay nasa kanyang pangalan, dahil ang kanyang pangalan, ayon pa kay Propeta Isaias, Kapitulo 9, versikulo 6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Si Jesus na anak ng Diyos, bagamat sa kalagayang tao ay hindi siya Diyos, ngunit nang siya'y tahanan, ang kanyang katawan, tinahanan ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo, si Jesus ay nagiging Panginoon at tagapagligtas. Siya ay nagiging Panginoon at Kristo. Bakit? Dahil ang Panginoong Diyos na siyang Espiritu Santo at Diyos Ama ay tumahan sa kanyang katawan. Kaya ang pangalan ni Jesus ay tawaging Ama na walang hanggan. Ang pangalan ni Jesus ay tawaging Diyos na makapangyarihan. Yan po, mga minamahal, ang hindi naarok na kababalaghan tungkol sa pangalan ni Jesus. Kaya marami ngayon ang kanilang paniwala katulad sila ng mga Hudyo. Si Jesus, tao, anak ni Maria at ni Jose. Ang mga Hudyo, ayaw siyang tanggapin na anak ng Diyos. Sa ating kapanahunan, maraming tumanggap kay Jesus na anak ng Diyos. Kaya siya ay tao. Kaya karamihan sa doktrina nila, dahil si Jesus ay tao, siya ay hindi Diyos. Tama, mga minamahal. Dahil sabi ng Diyos, ako'y Diyos, hindi tao. Hosea 11:9. Kaya nasusulat, anak ng Diyos.
Hindi sinabi ng Biblia, Diyos anak. Maliwanag po yan. Ngunit dahil sa propesya, dahil tinahanan si Jesus ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, kaya si Jesus ay nagiging Panginoon at Kristo. Sa katawang tao, siya ay hindi Diyos. Siya ay anak ng Diyos. Ngunit, ang pangalan ng anak ay tatawaging Ama na walang hanggan. Ang pangalan ng Ama ay siya ring pangalan ng anak. Dahil tumahan na ang Diyos Ama sa katawan ng anak. Ang tunay na Diyos ay ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Ang taong si Jesus sa katawang tao, hindi Diyos, anak siya ng Diyos. Ngunit ang pangalan ng anak, anong pangalan ng anak? Jesus. Iyan ang tatawaging Ama na walang hanggan. Kaya ang pangalan ni Jesus, nariyan sa kanya ang buhay na walang hanggan. Dahil ang Ama ay walang kamatayan. Eternal. Siya ang Espiritu Santo. The Eternal Spirit. Walang kamatayan. Ang namatay ay ang kordero ng Diyos. Ang katawang tao ni Jesus. Ang Diyos ay walang kamatayan. Kaya nga mga minamahal, sa pangaral Ebanghelyo, ipinapangaral ni Juan. Sa Ebanghelyo ni Juan, ang pagka-Diyos ni Jesus sa magitan ng kanyang pangalan, siya ay tawaging Diyos na makapangyarihan at Ama na walang hanggan. Kaya kailangang ang lahat ng tao ay tanggapin siya bilang Panginoon at Kristo, Panginoon at tagapagligtas. Dahil ang pangalan ni Jesus sa Hebrew ay Yeshua, Jehovah, the Savior. Yeshua, Jehovah is salvation. Yan po ang pangalan ni Jesus. Pangalan niya, siya si Jehovah, the Savior. Ang Ama na walang hanggan. Magandang araw po sa ating lahat. Praise God. Hallelujah. Amen and amen. Thank you, Lord Jesus.